Yo, yo, yo! What's up sa video na to? Mag-a-analyze lang tayo ng mga forex charts. So, ready ka na ba? Let's go! Dito muna tayo sa AUD-USD. So, punta lang tayo sa 1 hour time frame. So, 1 hour time frame lang tayo. Hindi masyadong matagal. Hindi rin masyadong mabilis. So, sa gitna lang. So, pwedeng swing trade, pwede rin day trading. Right? So, dito muna. Ayan. So, kung titingnan nyo, yung AUD-USD ay pataas, pababa. So, kapag zoom out ko pa, makikita mo na sobrang baba talaga siya. Zoom out ko lang, ayan. Sobrang baba talaga niya. And then, pag naglagay ka ng trend line dyan, ayan. Tapos naglagay ka dito ng support level, ayan. Alright. So, diretso siyang baba, nagkaroon ng breakout dyan sa support na yan. So, ang hinihintay kasi natin dyan na either breakout dito or breakout dito, which is ang nangyari is nagkaroon ng breakout dito, pababa sa support area. So, bakit nagkaroon ng breakout? Kasi malakas ang USD. So, paano ko malalaman kung malakas ba ang USD? Pupunta ka sa DXY, sa DXY. Yan. DXY. So, kung titignan mo, 1 hour time frame din ng DXY, ayan, malakas din ang DXY. So, pataas siya sa ngayon. Ito yung pinaka mataas na price so far, pero naangatan niya, din nagkaroon ng pullback, and then mukhang aangat siya, aakyat pa talaga siya. So, pag nilagyan mo yan ng Fibonacci retracement, so yung Fibonacci, kakalculate siya ng pullback, ayan, so saktong-sakto dito sa golden ratio yung pullback niya. So, mukhang tataas at tataas siya at talagpasan niya tong level na ito. So, doon tayo nagbabank na pataas talaga ang USD ngayon. Dahil pataas ang USD, bababa itong AUD-USD. So, saan ka maghahanap dyan ng magandang pasok? Pwedeng dito. So, check nga natin kung punta tayo sa Fibonacci, yan, from swing, high to low, ayan. Pag downtrend, din dito banda ang, ayan, so saktong-sakto, dyan banda ang level ng golden ratio ng Fibonacci. So, kung nag-sell ka dyan yan, maganda ang pasok mo dito. So, pwedeng dito ang yung SL, pwedeng dyan naman banda, ayan. Okay, so anong gagawin natin? Hintay lang tayo ng maganda pang pasok. So, pwede tayo maghintay ng ganyan. Tapos, ayan. So, dito ka banda papasok. Right? So, hintayin natin kung magkaroon tayo ng ganyan. Or kapag naman nagkaroon ng breakout dito banda. Ayan. Ayan. Diyan tayo banda papasok. So, coach, bakit hindi ako pwedeng pumasok? Kapag umangat siya, pasok na agad. Pwede naman, check mo rin yung price action kapag umangat dyan. Kapag nagkaroon ng mga magagandang candlesticks, pwede ka rin pumasok. Pwede ka rin pumunta sa lower time frame para makita mo at magkaroon ng maliit na ganyan. Diba? Kasi sa malaking time frame, ayan, malaki, no? Dito sa 1 hour, pwede ka maghanap ng ganitong itsura sa mababang time frame. Dyan ka papasok. Alright? Kapag napunta na dito yung price. Ayos, yan ang AUD-USD. EUR-USD tayo. EUR-USD, ayan. So, kung titignan natin yung support area, hindi pa rin nababasa. Pero kung titignan nyo, downtrend talaga siya. Okay, so actually, kung titignan ko pala, hindi pala siya downtrend. Na-range siya. Pero kapag zoom out mo, ayan, downtrend talaga siya. Pero dito, ayan, nag-range siya. Dito sa part na to, range. So actually, pwede mo isama to, no? Kasi sa ngayon, hindi pa natin alam kung magda-downtrend siya or mag-uptrend kasi nasa range pa siya. So dahil dyan, hintayin muna natin na mag-break out. Okay, para mas sure tayo. Dyan sa breakout tayo papasok sa EUR-USD. Ayan, so dito tayo sa GBP-USD. Ito nga pala yung huli kong trade. Nilagay ko yun sa Discord, no? Nag-sell ako dito, so hindi gano'ng kaganda yung pasok yung entry ko kasi ang akala ko from here, yan, diretso na siya. Pero ang bias ko talaga dito, sell. And then, ang nangyari yung mga kinabahan ako, buti na lang dito naman SL ko, pero dito tinamaan siya, and then diretso siyang baba. So, ganun talaga ang buhay, accept lang, part talaga yung losses, lalo na yung mga ganitong buwisit na losses, part talaga siya na pagiging trader, okay lang yun. Maganda is diretso pa rin tayo na in-execute yung strategy natin. Yan. So, kung titignan nyo, ganda rin ito. Bumalik siya, no? Bumalik dito. Yan, magandang pasok din yan. Hindi ko rin napasukan. So, paano naging magandang pasok yan, coach? Punta ka sa Fibonacci, swing high, punta ka sa Fibonacci, tapos yan, itong high na to, papunta sa low. Ayan, makikita mo na nasa golden ratio, no? Ito yung golden ratio. Medyo lumagpas lang ng onte. Okay.
Pero, ayan, nasa golden ratio siya banda. Nagpas na ng onte. Pero, ayun, gandang pasok yan. Lalo na kung makita ka ng mga candlestick confirmation katulad nito. Ayan. Ito, walang mga isa candlestick dito. Ito, pwede. Ayan. Mga bearish engulfing. Pero syempre, wala tayong magagawa dyan. Tapos na yan. Balik na tayo dito sa charts na live. Ayan. So, kung titignan nyo, kailangan pa niyang basagin tong support. Same lang USD kanina. Tsaka tayo pwedeng maghanap or tayo pwedeng pumasok. Okay? So, NZD USD tayo. So, again, downtrend. So, malakas talaga yung USD, no? So, pa-downtrend talaga. And then, check nga natin kung may maayos sa support dito. Okay. So, nalagpasan niya yung lahat ng support levels. Okay. Balik tayo sa 1 hour na time frame. And then, ayan. So, pwede mong gawin is, lagay ka dito ng Fibonacci. Ayan, and then, pasok ka dito. Ayan, dyan banda. No? Or, hintayin mo na, yun nga, kung malagpasan man yan, okay, hanap ka pa rin dito ng, kung gumawa siya ng lower high. Ayan. So, pwedeng ganyan. Alright? So, pwede ka rin maghanap ng ganyan sa lower time frame kapag nandito na yung price. Dyan sa level na gusto mo. Kung hindi ka happy sa level na yan, gusto ko itong level na to. Ayan. Pwede rin naman. Okay? So, kung saan nag-start yung drop. Alright? Ayan. USD CAD, uptrend, and then, ayun. So, tanggalin ko lang ulit yung mga drawing. Explain ko lang. Uptrend. Ayan. So, hindi na ako magagawa ng trend line. Alam nyo na uptrend siya. No? Tapos, dito nag-range siya banda. Ayan, nag-range na siya. Kasi hindi na siya gumawa ng from here, supposedly gagawa siya ng higher high para alam natin na uptrend pa. So, nag-range siya. So, tingnan natin kung saan siya pupunta. So, pwedeng ganyan. Or pwedeng kapag gumawa siya ng, kunyari, parang double tap na ganyan. Tapos, ayan. Ayan. Pwede tayong pumasok dyan. Okay. So, next tayo, USD CHF. So, same lang din, no? From, tanggalin ko lang mga drawing. From here, yan, nagkaroon na, lagay tayo ng trend line dito. Basag ang trend line, no? Basag ang trend line. And then, may maganda rin ditong area na tinatry niyang gawa pero hindi siya bumababa, no? Ayan, dyan banda. Then, nabasag yung trend line. Then, yan, magandang pasok. So, kung ang strategy mo is break and retest, mukhang mahirapan ka makahanap dito, no? Kasi hindi siya nag-retest. So, supposedly kasi ganyan, mag-retest siya. So, medyo challenging. So, yung iba naghintay ng retest, yung iba hindi. Kunyari, naglalagay na lang ng stop order dito. So, kanya-kanya talagang strategy. Kanya-kanyang advantages and disadvantages sa mga strategies. So, kayo maniniwala na merong Holy Grail strategy na yun lang yung nag-work. Sobrang basic strategy mo, hindi yung mag-work. Results will speak for itself. Okay, results pa rin talaga yung nagsasalita. Kung sobrang lupit nga na strategy mo, sobrang kakaiba, sobrang talino pero wala ka namang results, eh, hindi effective na strategy. Alright? So, dyan tayo ulit. Range tayo ulit. Ranging market. So, hintayin natin ulit na magkaroon ng mga breakout. Okay, hintay tayo ng price action pa dito na maganda. USDJPY, uptrend. Kung titignan nyo, kung maglalagay tayo dito ng Fibonacci, ayan. So, kung hindi nyo pala masyadong gets may Fibonacci, meron tayong video about Fibonacci, lagay lang natin somewhere sa video or baka nasa description area. Ayan. O, dito lagi tayo sa golden ratio. Kung di pa natatamaan yan, may chance pa talaga na bumaba yung price. Okay? So, at least makuha natin siya ng discounted. Or, kung gusto mo dito banda rin, pwede rin naman. Ayan, malayo-layo. Pero, at least, makikita mo na maganda tong level na to. Kasi dyan nagsimula yung umangat. Then dito, nagkaroon ng malapit na gumawa siya ng resistance sa level na yan. Okay? Okay na yun, no? More major currency pairs lang muna tayo. Tapos, check lang siguro natin yung Bitcoin. Kasi marami nagsabi, Coach, na kailangan ko na umalis sa Bitcoin. Actually, nung mga nasa 99K, dami nagtatanong sa akin na kung anong gagawin daw. So, sinabi ko sa kanila, nakunin na nila. Pero syempre, hindi naman talaga ako sure kung baba na talaga yung Bitcoin. Pero sinabi ko sa kanila na ang ganda na ng taas niya, pwede mo nang kunin yan. Hanap ka na lang ulit ng iba pang entry. So, pwede kang maghanap ng entry. Kasi dito ko sinabi yun eh. Pwede kang maghanap ng entry dito, yan, or entry dyan, or anywhere. Diba? Pero again, hindi ko talaga sure kung ano mangyayari dito. Pwede itong tumaas pa. Ikaw bahala kung anong gagawin mo. Pero so far ngayon, uptrend pa rin talaga siya. Pero sana makita pa rin ako ng magandang pullback from here. And mag-pullback siya at least ito banda, no?
or dito banda. Ayan, dyan banda. Okay, sa gitna ng malalaking green candles na to. Tsaka tayo papasok ulit sa Bitcoin. Alright? So again, etong mga sasabi ko sa hindi siya financial advice. Okay? And for sure, hindi 100% na nag-work yung strategy ko. Baka nga, 100% talo to lahat. Biglang yung USD biglang bumaba. Di ba? So hindi natin alam kung ano talaga yung mangyayari. So be careful. And also make sure na litan mo lang yung risk mo. May chance na lahat yung trades mo panalo. May chance naman na lahat ng trades mo talo. May chance din naman na 50-50 or 60-40, mga ganyan. So again, lalo na kung newbie ka, very important na manage your risk. So ginagawa ko para itong video na to ng 5:45 PM ng December 24. So ano na tayo mamaya, Noche Buena. So, Merry Christmas sa inyong lahat again. Nakaisang taon na tayo ulit sa channel na to. Sobrang salamat sa lahat ng suporta nyo. Maraming salamat sa malulupit na comments. Sobrang na-appreciate ko yung mga good comments na binibigay nyo. And sobrang na-appreciate ko rin na ginagamit nyo yung mga natutunan nyo sa channel na to. Tapos, nagpa-profit kayo. Yun ang pinaka-favorite part ko talaga. Na nakakatulong ako. Siyempre, financially and also pagdating sa personal development nyo. If meron kayong mga suggested topics ba yan, comment nyo lang sa baba. And again, Merry Christmas sa inyo and a Happy New Year. Kita-kits tayo sa next video.